Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Welcome! Ayan po. So, ako po ang magbibigay ng word sa hapong ito. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa na ipikit ang kanilang mga mata, ang ating mga mata at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Lord, sa araw na to, Lord, sa salita na iyong ibibigay. Lord, gamitin mo po ang aking bibig, Lord, to preach your word, Panginoon, kung paano mo po nailagay sa aking puso yung mga salita, Panginoon. Gamitin mo po ako, Lord. I pray that you cleanse our heart, Lord, as we listen to your word. Panginoon, alisin mo, Panginoon, yung mga pag-alala, yung mga problema na naiisip namin at mag-focus kami sa salita na iyong ibibigay ngayong araw na ito, Lord. Maraming salamat, Lord. Lord, dinadalangin ko rin na patawarin mo po kami sa aming mga naging kasalanan. Sinadya man po ito, hindi. Malaki man po ito, maliit. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan na iyong ibinigay, sa pag-iingat sa araw-araw na iyong binigay sa amin. Maraming salamat, Lord. We praise you, we glorify you. In Christ Jesus' name, Amen. Ayan. So, welcome po. Ito po ang aking kwarto. So, kasalukuyang, nire-record ko po ito ng gabi. So, anong oras na ba? Yan, 7:27. So, gusto ko sana po ay live, kaya lang, baka kasi po magkaroon tayo ng technical problem. So, minabuti ko, talagang Tagalog po, di ba? Minabuti ko po na i-record na lang po yung word na gusto ko pong i-share sa inyo. So, itong word ko pong ito, pinag-pray ko talaga siya. Actually, last year, dapat meron din po akong word. Ang itatopic ko sana po nun is surrendering to God. Pero ngayon, sabi ko, Lord, ano ba ang pwede kong ituro? Sabi ko, hala, maganda February na kasi tungkol sa love, tungkol sa pagmamahal. Tinuro ni Pastor is about love din. There's no greater love than this, than the man who gave his life for a friend. So sabi ko, Lord, ano yung pwede kong ituro? So, yung topic na gusto ko po is na sa kanta po natin. So, last week, nung kumakanta tayo, lagi yung puso ko, pag naririnig kong yung kantang to, hindi talaga yan mawawala na umiiyak ako. Siguro dahil kinakausap din ako ni Lord sa kantang to. Luma na siyang kanta, pero para sa akin, parang everyday, iba pa rin po yung tama sa puso ko kapag naririnig ko yung kanta. So, yung kanta natin is yung For You Alone Deserve the Glory, di ba? Yung You are the peace that guards my heart, my help in times of need. So, nung Sunday, habang kumakanta si Sister Mona, ang kwarto ko po kasi, katapat ko yung si Emmy, yung roommate ko. Nakikipag-usap siya sa nanay niya. Tapos nung kinakanta yon, hindi ko na lang talaga napagilan yung pag-iyak ko. Yung iyak na, hindi yung iyak na tulo. Yung iyak na meron sa akin is yung iyak na gusto kong humagulgol na parang ganun po yung iyak ko. Lalo na pag naririnig ko yung For you alone deserve all glory. For you alone deserve. Tama, naluluha po ako. Bakit pag yun yung kantang yun, lagi po yung puso ko, lagi akong naiiyak. Kasi, sabi ko, saan kaya nagmula yung kantang yun? So, ni-research ko siya, sabi ko, paano kaya nasimula or paano nagawa yung kantang For You Alone Deserve the Glory? 'Di ba? Kung ang Heart of Worship kay Matt Redman, nagawa yun kasi nung time na nag-worship, meron siyang ibinigay sa kanya ni Lord. So, nisip ko siguro itong For You Alone Deserve the Glory, meron din siyang kwento. Bakit siya naisulat. Noong una, sinearch ko sino yung nagsulat. Ang nakalagay si Don Moen. Pero hindi si Don Moen eh. Yun pala is si Don Harris. So, bakit siya nasulat? Sabi po dito, nasulat siya is para, hindi siya typical na sinulat. Di ba, meron tayo kapag susulat tayo ng kanta, may story bakit natin itong sinulat. Yung sa kanya nakalagay lang is to fully surrendering to God. So, ganun po siya. So, pag naririnig ko po yung kantang ito,
'di ba parang lagi tayo na parang, Lord, pag tayo nananalangin, 'di ba sabi nga nila, pag nananalangin tayo, mas grabe yung panalangin natin kapag marami tayong problema. Yung iyak natin, yung luhod natin kay Lord, sobra-sobrang dami. Pero iniisip ko, nung naririnig ko yung kantang to, ano yung pumapasok sa isip ko? Yung pumapasok po sa isip ko, habang kinakanta ko siya, is pasasalamat kay Lord. Hindi ako nagko-complain, kahit may problema ako. Parang never, kapag naririnig ko po yung kantang For You Alone Deserve the Glory, hindi po ako nagko-complain kay Lord. Kasi sabi ko nga, For You Alone Deserve the Glory. Yung habang umiiyak ako, sabi ko, Lord, salamat sa lahat ng biyaya na yung binigay. Hindi mo kami pinabayaan. Habang kinakanta ko po siya, tumalikod ako dito kung humarap sa kabila. Kasi makikita nung roommate ko, umiiyak ako. And hindi naman nakakahiya. Kung pwede nga lang ako, yung iyak ko talaga, yung hagulgol. Pinipigilan ko lang talaga yung iyak ko kasi syempre nandito siya. Pero yung iyak ko yung gumagano na talaga yung balikat. So, sabi ko, Lord, maraming salamat sa biyaya na yung binigay. Nagsimula akong ipanalangin yung kapatid ko. Nagsimula ako ipanalangin sila nanay, lahat. Ang lumalabas lang sa bibig ko is laging, Lord, pasasalamat sa Kanya. Kasi sa Kanya naman po lahat nagmula, di ba? So, inisip ko, paano ko kaya i-share? Ano kaya yung mapupulot nating pag-aaral? So, For You Alone Deserve the Glory. Sabi ko nga po, habang nagja-jogging kasi po ako tuwing umaga. At ang pagtugtog ko po, hindi siya yung workout songs. Ang lagi kong patugtog is Christian song. Tapos may time na ito, dahil nga po, parang hindi naging new song ko ulit siya. Pinakikinggan ko to, pero ganun pa rin yung impact niya sa akin. Yung tatakbo ako, naluluha talaga ako. So sabi ko, Lord, iba talaga yung pagpapala na yung ibinigay. Alam ko lahat tayo dumadaan po sa mga problema, sa mga question kay Lord, bakit ganito yung nangyari sa akin, bakit ganyan po. Itong kantang to is fully surrendering to the Lord. Na naranasan ba natin na, yes, meron tayong problema, pero kahit na may problema tayo, ang bukang bibig natin is laging pasasalamat kay Lord. Diba nga sabi nga po, wala namang ibibigay sa Lord na isang pagsubok sa atin kung hindi natin mapapagtagumpayan. Di ba nga kung si Lord pinili ka, He will equip you. Tuturuan ka niya, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. So, dahil dito sa kantang to, hinimay ko po siya. Sabi, sa kantang ito, ano ba yung matututunan natin? Hindi lang pasasalamat kay Lord, hindi lang surrendering to God. Sabi po dito, yung number 1 is God's glory alone. God alone deserves honor, praise, and worship. Totoo naman, di ba po? Kasi sa Kanya na lahat eh. Sabi po sa Psalms 42:8, ayan po. Sabi sa Psalms 42:8, I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another or my praise to idol. Sabi sa Psalms 150, not to us, Lord, not to us, but your name be the glory because of your love and your faithfulness. So, God's glory alone. Siya lang talaga yung pupurihin natin. May iba, di ba, nung unang panahon, grabe nga po sa unang panahon, dito makikita mo iba-iba yung worship nila. Kapag yung Buddha, Buddhism. Kapag mukhang tao yung pinupuri yung Taoism. So, pag makikita mo po dito, ang dami nilang pinapanalanginan. Pero, dahil nga alam na po natin yung tama, alam na natin kung sino talaga yung dapat purihan, si Lord lang, 'di ba? Kaya nga kung where is your treasure is, there is your heart also. So, kailangan si Lord lang yung pagpupurihan mo, hindi yung cellphone mo, hindi yung kung ano yung importante sa iyo. Kasi si Lord yung nagbigay po ng lahat, 'di ba? Si Lord ang nagbigay sa iyo ng blessing, si Lord ang nagbigay sa iyo ng buhay. Kung ikaw ay gumigising pa sa umaga, magpasalamat ka kay Lord kasi blessing na po yun eh. Diba? So, God deserves all the glory. Kaya nga diba, for you alone deserve all glory.
for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. So, nung kinakanta ko siya, lagi kong sinasabi, Lord, salamat, salamat, salamat. Ikaw lang talaga. Hindi, di ba natutunan natin, hindi ibinabalik ko lang sa'yo ang lahat ng papuri. Bakit may babalik? Kay Lord yun eh. Kundi sa'yo lamang ang lahat ng papuri. Di ba? Kay Lord lang. Yun ang nangyayari po sa buhay namin, yun ang nangyayari po sa buhay ko. Hindi ko po akalain na makakapunta po ako dito sa Singapore. Kung alam ninyo, ako talaga yung bata pa lang. Hindi ka naman sheltered. Parang never kong naisip na ako po yung aalis ng ibang bansa. Kasi lagi kong naiisip, paano sila nanay, paano sila tatay. Pero, siguro po kung umalis ako ng mga 25 years old ako, baka umiyak ako, hindi ko kayanin. Hindi na ready yung puso ko. Pero nung umalis ako ng 33, niready na ng Panginoon yung puso ko sa pag-alis. Kasi punong-puno na ako ng, alam niyo po, ang takot po ni Tatay Pastor na parang, baka mawala ka. Baka hindi ko na makita yung gagawin mo. Baka meron ka nang gawin na mawala ka sa landas. Pero hindi po dahil nataniman ako ng salita ng Panginoon, na sa akin pa din po yung word ni Lord, yung natanim sa akin. So, hindi yun mawawala, di ba? Hindi mawawala kung ano yung natanim sa puso ko. So, number 1, God's glory alone. So, number 2, true worship. Ano ba yung ibig sabihin ng true worship? Worship is a lifestyle, not just a song. So, kung paano na kung ang pasasalamat ko lagi kay Lord is ganun po. Dapat ganun tayo, true worship. Hindi yung magpapasalamat ka lang kasi meron kang na-achieve. Magpapasalamat ka lang kasi ang galing-galing, the best. Pero paano pag dumating ka sa problema? Paano kapag ang laki-laki na ng problema mo, hindi ka magpupuri kay Lord? Hindi ka mananalangin sa Kanya? Kaya nga 'di ba sabi, worship God in all seasons of your life. Whether it's happy, sad, you're scared. Ganun po Naalala ko nung alam ko pa ulit-ulit ko na po kinikwento to. Pero sabi ko nga, nung panahon na nung matatapos na yung visit visa ko dito, kailangan kong exit papuntang Malaysia. Si tatay, wala naman siyang magagawa. Ang desisyon nasa akin. Naalala ko na sa Lord, gusto kong maging independent. Gusto kong mag-decide para sa sarili ko. Na which is binigay ni Lord yun. Sa Lord, grabe naman tong desisyon na ibibigay mo sa akin. Kasi hindi na hawak ni Tatay Pastor kundi ako na yung magdi-decide. Pero habang nagdi-decide po ako, nananalangin din ako kay Lord, nabigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Sabi ko nga kung yung mga patugtog ko, wala akong alam, sa totoo lang po. Hindi ako yes, may mga secular music ako na napakikinggan. Pero lagi ang pinakikinggan ko is laging worship song. Minsan nga lumang mga worship song. Kasi parang feeling ko, yung time na pag naglalakad ako, dun lang ako nakikipag-communicate kay Lord. Dun lang ako nakikipag-usap kay Lord. At yun yung time ko na makakapag-meditate ako. So, yun yung ginagawa ko araw-araw. Mananalangin ako, makikinig ako ng worship song kay Lord. Siyempre, dadaan ka minsan, may mga temptation. May mga temptation na magagawa ka. Ang kailangan mo lang humingi ng patawad kay Lord, di ba? Pero hindi ibig sabihin nun, after mo humingi ng sorry kay Lord, gagawin mo na ulit. So, dapat, gawin mo siyang lifestyle. Kung paano si Lord, di ba? Kung paano ka mag-worship kay Lord, kung paano mag-worship. Hindi naman po pag sinabi natin is mga bagong kanta lang yung kantahin mo. Hindi. Minsan, ito po yung natutunan ko Yung new song sa puso mo, hindi ibig sabihin na new song yun. Yun yung new song na bagong kanta. Maaaring yung kantang yun ay kumakausap sa'yo. Katulad butong For You Alone Deserve the Glory. New song ko to lagi. Kasi lagi siyang kumakausap sa akin. Pag tumatawag ako kay nanay, lagi kong naririnig goodness of God. Diba? Iba-iba tayo. So, ano yung kanta ng Panginoon na kumakausap sa atin? Number 3 is humility before God. Laying down pride and self-recognition. So, syempre,
if you want to be a good leader, you need to be humble yourself. Maging humble ka. Hindi yung pwede kang magmayabang. Wala kang ipagyayabang kay Lord eh. 'Di ba? Lahat ng nakikita mo sa buhay mo, lahat ng meron ka, bigay yan ng Panginoon. Hindi yan sa talino mo, hindi yan sa kung anong meron ka, kung anong yaman mo, bigay yan ni Lord. Alam niyo po si Job, ano nangyari kay Job? Nasa kanya ning lahat eh. Pero sabi ni Satan, subukan nga natin yung anak mo. Tingnan natin kung pupurihin ka. Ano sabi ni Lord? Sige, inaalaw ko yung gagawin mo, pero wag mo lang hahawakan ang anak kong si Job. Diba? In a snap of your finger, nawala lahat. Kayamanan, nagkaroon siya ng sakit. Pero, sinisi niya bang Panginoon? Nagpuri pa din siya kay Lord. Hindi kasi yung yaman madali ang mawala eh. Yung yaman, pwedeng dadating yan, pwedeng mawawala. Ang kalakasan, ang sakit, di ba? Madali yan makukuha mo eh. Pero kailangan humble ka, hindi ka pwedeng maging mayabang. Dahil hindi habang buhay, kung ano yung nakikita mo, ano yung nakukuha mo, nandyan yan lagi. Kailangan maging humble ka. Sabi sa James 4:10, ayan. Okay po. Sabi sa James 4:10, ay, nasa na? Ayan, hold on. Niready ko siya eh. Sabi po sa James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Sabi naman po sa Philippians 2:3-11, mahaba po, so basahin nyo na lang po dun. Ayan. Then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one on mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ, who being in very nature God, did not consider equally with God something to be used to His own advantage. So, sabi din po dito sa 9, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, we need to be humble. Huwag tayong magmayabang kung anong meron tayo. Kailangan humble ka kapag umarap ka kay Lord. Hindi pwedeng pag nagsasita ka si Lord, ganito eh. Lord, maraming salamat. Lord, di ba? Hindi po eh. Pag nagte-testify tayo, hindi naman ang tinetestify mo kung yung ano yung na-achieve mo, di ba? Yes, gini-glorify natin yun. I mean, pinapasalamatan natin si Lord. Pero wag tayo yung magano, alam nyo, ganto. Pero buti na lang ganito yung ginawa ko. So hindi, kailangan maging humble tayo sa ating Panginoon. And then number 4, surrender and obedience. Ang ganda-ganda nito. Sabi ko nga, paano ba yung fully surrendering kay Lord? Diba? Naalala ko yung sa worship, meron tayong nakaganon. Diba? Ibig sabihin, you surrender everything. When you worship the Lord, napapansin nyo po, diba, tinataas natin yung kamay natin. Bakit natin tinataas? Because we surrender everything sa ating Panginoon eh. Sa Kanya lang, diba? Sabi din yung obedience. Obedience is better than sacrifice. Kailangan makinig ka eh. Parang naalala ko po, pag si Tatay Pastor, pag meron siyang sinasabi-sabi, lagi akong, bakit ganyan? Bakit ganito? Hindi ako sumusunod. Kasi, ang gusto ko, kailangan marinig ko, anong dahilan? Bakit gusto mong gawin ko to? And then, after a while, pag sinabi niya na, kaya pala ganito, kaya mo pala ako gustong ganyan. Hindi ako nakinig. Ang ginawa ko, question ko pa ng question. Kay Lord, hindi niya kailangan ng question eh. Ang kailangan ni Lord, makinig ka. Sumunod ka, kahit hindi mo alam, sundin mo muna. Di ba yung mga soldier ganon? They follow agad. They obey agad. Kahit hindi nila alam kung bakit. Dapat ganun tayo kay Lord. Pag sinabi ni Lord, sundin mo agad. Sabi ni Tatay Pastor noon, pag magre-renew siya ng passport, pag naririnig yung salita ni Lord, kailangan yung sundin niya na yun. Tama naman kasi, hindi ka naman dadali ni Lord sa isang sitwasyon na hindi ka niya
tutulungan. Sa mga magulang, sa teens, di ba? Lagi ko pong sinasabi. Kapag ang mga magulang nyo nag-utos sa inyo o may sinabi sa inyo, sundin ninyo. Kasi alam nila yan eh. Sabi nga nila, papunta ka pa lang, pabalik na ako ng ilang beses pa. Ganyan yan sila nanay. Pero totoo yun eh. Meron kang mga desisyon sa buhay mo na ayaw ka nilang mapahama, kaya kailangan sundin mo. Si Lord, mahal na mahal tayo ni Lord. Pero ang ginagawa natin kasi, hindi tayo nasumusunod sa Kanya, hindi tayo nakikinig. Kaya ang mangyayari sa atin, imbis na straight path, paliko-liko-pliko tayo. Anak, ang tigas kasi ng ulo mo eh, tuloy nasaktan ka. Di ka kasi nakinig sa akin eh. Diba? Oh, pero at the end of the day, at the end pa rin ng ano mo, dadaling ka pa rin ni Lord sa tamang lugar. Pero dahil matigas ang ulo mo, napagdaanan mo yung dapat hindi mo dapat pagdaanan. Diba? Sabi po dito sa Luke 9:23 sa surrendering and obedience. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. So, ganun po yun. Kailangan sumunod ka. Pag sumunod ka, kailangan alisin mo yung yabang mo, alisin mo yung lahat, sundin mo si Lord. Diba? Ganun po yun. Fully surrender everything. Lahat ng gagawin mo, i-surrender mo kay Lord, diba? Bigay mo lahat kay Lord. Huwag ka magtira ng meron pang 5%. Ibigay mo. Di ba pag may problema ka, pinapanalangin natin, nananalangin, Lord, I surrender everything to you in Jesus' name, amen. And then suddenly, ang kaaway, ipapasok yan sa'yo. Tapos, Lord, teka lang, kukunin ko muna, mamumroblema ulit. Hindi. When you surrender to God, when you pray to God, ibigay mo lahat. At huwag mo nang isipin. Kasi na kay Lord na yun eh. Diba? Then, sabi po dito sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. So, in all your ways, submit to Him. Ipag-pray mo lahat. Kasi si Lord, magbibigay yan sa'yo ng salita. Si Lord, magbibigay sa'yo ng word. Unless, hindi ka nakikinig, hindi ka nag-meditate ng salita ng Panginoon. Kailangan, kapatid, baguhin natin yun. Kailangan magkaroon ka ng personal reflection, personal time mo kay Lord. Hindi dahil inutos ni ganito, hindi dahil sa inutos ng nanay mo, kundi magkaroon ka talaga. You have to decide on your heart, in your heart, na gusto ko, Lord, magkaroon ako ng experience, magkaroon ako ng relasyon sa iyo. So, number 5, sabi dito, living for God's purpose. Ang teens, pinag-aaralan namin ang purpose-driven life. Malapit na kami matapos. Actually, 39th day na kami. After nun, 40th. Ano yung purpose nila sa buhay nila? Ang maging, di ba sabi ni Tatay Pastor, no, pag nakataas ka ng pag-aaral, ano sunod? Anong ganyan, hanggang pagtanda mo. May binigay si Lord kung bakit ka nandito sa mundo. Hindi lang dahil dyan. Merong purpose si Lord. Meron silang purpose sa buhay mo. So, sabi dito sa Colossians 1:16, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authority. All things have been created through Him and for Him. So lahat yan para kay Lord. Live yung buhay mo, ibigay mo kay Lord. Ano yung purpose? Ano yung gusto ni Lord sa buhay mo? Kapatid, alam mo ba yung purpose mo? Bakit ka nabuhay? Ang purpose mo lang ba is magpakayaman? Ano yung binigay sa'yo ni Lord? Ano yung nasa puso mo? Kung na-achieve mo na lahat, may pera ka na, may sasakyan, may bahay ka na, ano yung purpose ng buhay mo? Ganun lang ba? May binigay sa'yo si Lord ng purpose na kailangan i-glorify mo siya, hindi yung sarili mo. Kailangan alam natin po yun. Sabi sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Lahat ng gagawin mo, ibigay mo kay Lord. Magpasalamat ka kay Lord. Ito dapat yung gagawin mo. Sabi nga, not by might, not by my power, by the Spirit of the Lord. Yung kagalingan mo, yung talent mo, hindi yan lang dahil sa'yo. Bigay yan ng Panginoon. Kung magaling kang sumayaw, magaling kang kumanta, yes, nahasa ka, pero bigay yan sa'yo ni Lord. Anong gagawin mo? Gagawin mo lang ba yun para sa school? Doon ka lang magiging magaling? Sa church, ayaw mo. Kailangan kung may talento na binigay sa'yo si Lord, gamitin mo yun. Gamitin mo yun sa church. Nakakatuwa po yung teens kasi
Pag nakita nyo sila, 'di ba sabi ko nga, lagi ko pong sinasabi sa kanila, dati hindi kayo yung magaling mag-pray, hindi pa kayo masyadong marunong mag-pray, nahihiya po kayo. Pero makikita nyo po 'di ba yung teens ngayon, sila na yung pumupunta sa harapan. Sila na yung magte-testimony. Ganun na po yung ginagawa nila. Kaya nakakatuwa po yung mga teens. Tapos po, sabi dito, ayan. Number 6 is thankfulness and praise. Gratitude as an act of worship. Yun. Kung ang salita mo kay Lord, ang unang lalabas sa iyong bibig ay puro pasasalamat sa Panginoon. Ang sarap po nun, di ba? Kaya nga sabi ko, Lord, salamat. Maraming salamat. Ikaw talaga, Lord. Sobra, Lord. Deserve mo yung pagpupuri. Deserve mo lahat, Panginoon. Hindi, sabi ko nga, hindi ko deserve yung mga blessings, Lord, pero binigay mo sa akin. Diba? Grabe lang po yung pasasalamat ko po sa puso. Kasi sobra yung pagpapala kahit na ang dami mo pang binabayaran, ang dami mong iniisip. Sabi ko, Lord, grabe yung pagpapala mo sa buhay namin. Hindi ko akalain kung ano yung nangyayari po sa buhay namin. Kung alam niyo yung kwento namin po, diba? Itlog sa umaga, sa gabi. Ang baon ko nung college ako, 50 pesos. Pero grabe, Lord, eto na po ako. Kapatid ko, nasa ibang bansa, yung si Bebe, tsaka si Tintin, maganda yung buhay. So, sabi ko, Lord, grabe talaga yung blessing mo na hindi namin akalain. Totoo nga na si Lord yung may hawak ng buhay natin. Diba? Huwag tayong mabahala, kundi si Lord dapat. Kaya dapat yung bibig natin hindi laging complain. Kasi baka complain ka ng complain, yan na lang po yung lumalabas sa puso mo. Ang magiging puso mo, parang yung itim na lang. Puro complain ka na lang. Wala ka man lang bang ipagpapasalamat kay Lord. Parang sa magkakapatid, sometimes you need to appreciate your brothers, your sister, your parents, di ba? Yung mga magulang, i-appreciate din yung anak. Kasi minsan sa pag-appreciate, di ba, yung puso nila parang, uy, gusto ko pang mas lalong galingan. Di ba? Ganun din tayo kay Lord. Kailangan yung bibig natin ay puro pasasalamat sa ating Panginoon. Lahat ng gagawin natin, lahat ng papuri at pasasalamat kay Lord lang po. Diba? Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ. Rejoice always, pray continually, and then yung 18, give thanks in all circumstances. Diba? Give thanks in all circumstances. All circumstances, hindi lang sa kaligayahan, kundi sa lahat. Problema, kalungkutan, lahat. Pagpasalamat ka sa ating Panginoon. Magtiwala ka. Habang nagpapasalamat ka, sumusunod ka sa Kanya, magtiwala ka rin ng buong puso. Hindi yung magda-doubt ka. Diba? Kailangan magtiwala tayo sa ating Panginoon. Then lastly po, number 7, God at the center of our lives. Gawin mo si Lord, 'di ba? Hindi pera, hindi yung katalinuhan mo. Lagay mo si Lord sa center. Imagine mo, kasi nga kailangan hindi yabang, kundi maging humble ka. Kasi kung hindi mo 'to magagawa kung hindi dahil kay Lord. Gawin mong center kahit sa mag-asawa, 'di ba? Lagi ko naririnig po yun sa counseling. Gawin mong center si Lord. Hindi yung pera, hindi yung ganito. Gawin mo siyang center. Kasi minsan, di ba, kapag hindi siya yung naging center mo, may mga pamilya na nagkakaaway, may mag-asawa na maghihiwalay. Gawin mo siya yung center. Kahit sa pamilya, di ba? Let God be the center of your family. Sa school din po namin, lagi yan si God ang center. Ang mga bata is uniquely made by God. Meron silang kanya-kanyang talents. So, papasalamat din ako kasi, alam niyo po yun, nandito din po ako sa isang Christian school. Sabi dito sa God at the center of our lives, putting God first in everything. Sabi sa Matthew 6:33, alam niyo na po yan. But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. 34, sama ko siya. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So, di ba? When you put God first, and then you praise God, you seek and you surrender,
Hindi ka na mag-worry. Wag mo nang i-worry kung ano yung meron bukas. Lord, paano to? Lord, anong gagawin ko dito, Lord? Lord, wala na kaming kakainin, pambayad ko ng utang. Ibigay mo yan lahat kay Lord. And si Lord ang gagawa ng paraan, di ba? Si Lord ang magbibigay sa'yo ng blessing. But, kapag binigyan ka ng blessing ni Lord, ibigay mo sa tama. Huwag mo rin kalimutan ng Panginoon. Kapag may blessing ka, sabi, di ba? When you have blessing, when you satisfied, do not forget the Lord. Binigyan ka ni Lord ng pagpapala, pero hindi mo siya bibigyan. Bigyan mo siya. Naalala ko po nung unang-unang nagtatrabaho ko, meron akong 10K. Dun sa 10K na po yun, syempre magbibigay ako ng 5,000 dun sa bahay. So may 5K na lang ako. Magta-tights pa ako. Magbibigay pa ako kala nanay. Tapos, nakaano po kasi ako nun sa bikutan. Sabi ko kay tatay, tay, ang hirap naman magbigay, no? Sabi ko, magbibigay ako, may 1,000. Yung 1,000, pwede ko pang pangkain yun. Ito po yung naalala kong sinabi tatay, anak, wag mong panghinayangan yung ibibigay mo kay Lord. Paano pag binigyan ka ni Lord ng 1,000,000? Panghinayangan yung 100,000, which is totoo. Kung ang dati pa lang nang hinayang na ako doon, 'di ba? Paano ako nagbigay ng blessing? Panghihinayang ako? Hindi. Tingnan mo, kahit kumita ka ng 100,000, 200,000, tapat ka kay Lord. Kasi hindi ka manghihinayang. Kasi si Lord ang blesser mo eh. Diba? Nagutom ka ba? Nagkulang ba sa'yo si Lord? Hindi eh. Si Lord, ang ibibigay niya sa'yo talaga sobra-sobra, nag-uumapaw pa. Kaya dapat hindi natin kalimutan si Lord. So, kailangan ibigay mo yung nararapat kay Lord. Ang mas maganda pa nga, sabi sa tithes and offering, nasali ko po. Sa tithes and offering, lagi yan po yung turo ni Tatay Pastor. Tithes, you give the 10%, hindi yan dapat mawawala. And offering, mas iba nga yun. Diba, nasa New Testament, kung ano na yung decided ng puso mo, nang hindi ka napipilitan, 'di ba? Ang dami pong sample tungkol sa tithes and offering, ano yung kinalulugdan ni Lord. Kung magbibigay ka nang hindi naman bukal sa puso mo, ka na lang magbigay, 'di ba? Ibigay mo ng buong-buo kay Lord. Tapos, kapag binigay mo na kay Lord, wag mo nang isipin yung binigay mo kasi para yun kay Lord. Ibig sabihin nun, hindi yung trust mo hindi nasa pera, kundi na kay Lord. Kasi si Lord, kaya kanya bigyan ng pagpapahalay. Biglaan, diba? So, kailangan maging tapat lang tayo. Kailangan ilagay lang natin sa puso natin ang Panginoon. Siya yung gawin mong sentro. Kasi pag siya yung ginawa mong sentro, diba? If you love someone, ayan, diba? When you love someone, you have to give them time. Parang sa purpose-driven life. Pag mahal mo yung isang tao, ano yung ibig sabihin ng pagmamahal is T-I-M-E. Time. Kung mahal mo si Lord, bigyan mo ng time. Pumunta ka sa church, magbasa ka ng Bible, mag-praise and worship ka. Hindi yung sabi nga po pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Bigyan mo ng paraan si Lord. Para po yung pagja-jogging ko po. Naalala ko, sabi ni kay Eric ako po yun nakuha. Sabi niya, Lamote, nag-exercise ako tuwing umaga. Sabi ko talaga, kasi kung 30 minutes ako magsa-cellphone, di exercise ko 30 minutes lang naman. Ginawa ko po yun. So, gumigising ako ng dati 5 o'clock. Kasi ang aim ko is maka 5 km ako o maka-4 na ikot ako dito. Hanggang sabi ko, shucks, nalilate ako. Ngayon po, ang ginagawa ko, 4:30 na ako gumigising. 4:30 para 6 makapag-jogging ako 6, nakakapasok. Nagagawa ko po siya. So, ibig kong sabihin, kung ang jogging nagagawa mo, yung cellphone, nakakapaglaro ka, nakakapag-chat ka, nakakapag-ganyan ka, dapat si Lord magawan mo din ng paraan, di ba? Dapat nga siya pa yung unahin mo. Hindi excuse yung, wala kasi akong time sa pagbabasa ng Bible, pupunta sa ganyan. Hindi po. Bigyan mo lagi ng time ang ating Panginoon. So, yun po ang aking word ngayon. Sabi ko nga, Lord, ikaw na pong bahala. Ikaw na yung magbigay sa akin ng wisdom. So, grabe lang talaga po yung kanta po sa akin, yung impact ng kanta niya. Kasi parang, alam niyo po yun, si Lord lang talaga po yung deserve eh. Sabi po dito,
You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart I worship, and unto you I'll sing. Church, sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, I love you, and we worship you this day. Yes, Lord. Lord, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa hapong ito, Panginoon, that truly, Lord, you deserve all the glory, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagpapala na iyong ibinigay, Lord. Lord, sabi ko nga po, ikaw lahat, Panginoon. Sa iyo to, Lord, galing lahat ng pagpapala na meron kami. Kinakain namin sa araw-araw, Lord, yung katalinuhan sa pag-iingat, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Lord, itinataas ko din po, Panginoon, yung mga kapatiran namin, Panginoon, na dumadaan sa pagsubok, Lord. Lord, as we learn from your word, Panginoon, we need to surrender and obey you, Panginoon. Truly surrendering everything sa iyo, Panginoon. Lahat ng problema namin, Panginoon. Ibinibigay namin ito sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord, that you are a merciful Father, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ikaw pong maging sentro, Panginoon, ng aming pamilya, Panginoon, sa araw-araw. Lord, nagpapasalamat ako, Panginoon, sa kalakasan na iyong ibinigay at pag-iingat sa lahat po, kalananay, kay tatay, sa buong church, Panginoon. Sa bagong katawan, sa pag-iingat, Lord, sa provision na iyong ginagawa, Panginoon, sa araw-araw. Maraming salamat, Lord, sa mga pag-iingat mo po, sa katalinuhan na binigay niyo po sa mga kabataan, sa puso po nila. I pray that you talk to them, Panginoon. Ibigay mo, Panginoon, malaman nila, Panginoon, yung purpose ng buhay nila, kung bakit mo po sila nilikha. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng blessing, Lord. Yung meron kami, Panginoon, mula ulo hanggang paa, ikaw po ang nagbigay nito sa amin at nagpapasalamat kami. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng pagpapala na iyong ibigay at pag-iingat. Maraming salamat, Lord, sa promotion, provision, Panginoon, sa araw-araw, sa kalakasan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pamilya namin, sa pamilya na binigay mo sa amin. Maraming salamat, Lord, sa Shepherd the Flock, Panginoon, na ngayong taon, Lord, ay magse-celebrate ng 20th anniversary, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pastor, sa aming mga pastor, sa aming mga leaders, Panginoon, sa music ministry, Lord. Maraming salamat, maging sa lahat ng members. Truly, you're amazing, Father. Truly, Lord. Hallelujah. To you be all the glory and honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all po.